Tatlong kwentong umantig at nagpaluha sa atin. Ito ang pinakamapusong mga karanasan na ibinahagi sa atin ng mga kababayan nating humingi ng payo. Kina Kuya Alan at Ate Pia sa payong kapatid. Si Yasmin, isang inang namatayan ng anak at naghanap ng katarungan. Sa kanyang paglapit sa Cayetano in Action with Boy Abunda, nasaksihan natin ang kanyang lakas sa kabila ng kanyang pighati. Yung anak ko pong si Macho, pangatlo po siya sa mga anak ko. Nung araw po na yon, nagulat po ako sa binalita po sa akin ni Kagawad Jojit na patay na raw po yung anak ko. Ang nangyari po, sinama po pala yung aking anak na si Macho sa swimming. Bali yung anak ko po kasi may amo-amo po siya sa mineral water. Tumutulong po siya sa akin para kumita po siya ng konti sa halagang 150 isang araw. Napakasakit po nung kasi nung araw po na yon, May 9, Mother's Day po yun. Bilang nanay, sabi sa akin ng anak ko nung hapon, sabi niya, Mama, mahal kita. Sabi ko, bakit anak, niyayakap mo ako? Hinalikan niya po ako sa noo. Tapos niyakap niya po ako na mahigpit. Inabot niya po sa akin yung 150 na kinita niya maghapon. Sabi niya, Mama, may bibigay ako sa'yo bukas, Mother's Day. May regalo ko sa'yo. Sabi niya, mahal na mahal kita. Sabi niya sa akin. Yun na pala yung huli namin pagkikita. Napakasakit po, Kuya Ate. Inaaya daw po yung anak ko sa swimming na yun. Inaaya na siya yung dalawa pong kasama niya. Tumawid na. Sabi niya, "Halika na, Macho, tawid na tayo sa kabila." Si dalawa pong testigong bata na sabi sa kanya, "Bakit, Kuya, yung kasama niyong kulot, hindi na umahon?" Sinisid na po yung anak ko sa ilalim. Nakuha po yung anak ko sa pinakailalim po. Inahon po. Tapos sa sobrang taranta daw po nila, sinakay nila dun sa L300 na pula. Sila po ang nagmamadaling umalis. Sabi po nung gwardiya, "Bakit kayo nagmamadali?" Ang sabi po niya, sabi daw po nila, "Wala to, pinulikat lang." O sige, sabi nung gwardiya. Kasi kung sabi po sa akin ng gwardiya, kung sinabi po nila na emergency, na lunod yung anak ko, meron po doon checkpoint, may ambulansya. Meron din pong medic na mag-aasikaso para masalba sana yung buhay ng anak ko noong time na yun. Pero hindi po nila sinabi. Naman ko po ang aking anak. Napakabuti niya po, napakabait niya po sa amin. Only mothers na unang kinuha yung anak nila would understand kung anong pinagdadaanan mo. And I just look at you as a strong woman. Doon sa ating criminal liability, ang magfa-file talaga niyan ay yung piskal, no? O yung prosecutor. At ang nakikita ko, kung gusto mo talaga i-pursue yung case, whether yan ay civil or criminal, kailangan yung thorough na investigation para lahat ng sinabi mo, kahit kumpleto ka na sa pictures and documentation, maiayos. But syempre, yung unang-unang maitutulong ng CIA with BA is to help you with that investigation and to equip you, no, with the right people who knows how to pursue investigation like this, no. Meron din ho akong kakilala dahil nga pinagdaanan ko to, and siya po ay isang grief counselor. So, isusponsor ko po kayo doon. Kasi iba din ho yung kausap mo professional. Ako hindi professional, pero bilang kapwa nanay, kaya namin magbigay sa'yo ng comfort, di ba? Pero yung isang professional, hindi lang comfort, pero matutulungan ka din na to live on. So siguro nadala ka dito sa amin ng Panginoon dahil alam niyang kahit papano,
meron din akong share sa'yo. Salamat po. Maraming salamat. Ang pang-aabuso ng kanyang asawa ang dahilan kung bakit humingi ng payo sa atin si Mary Ann. Sa kanyang paglapit sa programa, nakita natin ang kanyang pangamba kung paano siya makakalaya sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Ano pong dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Kung papakulong ko po kasi siya, mawawalan po ng sustento yung mga anak ko. Siya ang iyong asawa? Opo. Opo. Kasi wala naman po akong kakayanan buhayin yung di ba kong anak. Hindi naman po ako makapaghanap ng trabaho kasi PWD po ako. Kung hihiwalayan ko nga siya, paano na kami? Paano na yung mga anak ko? 4 pa po yung nag-aaral ko. May maliit pa po ako 3 taon. Dumidede pa po sa akin. Yung asawa nyo nananakit, ano? Opo. Kayo ang sinasaktan. Opo. Yung mga anak nyo, sinaktan din? May pagkakataon pong ganun pag inaawat po kaming dalawa. Nandyan ang batas para bigyan ka ng protection. Dahil kung nabubugbog ka, edi nalalagay ka sa panganib, hindi ba? Pero kung kakasuhan mo o siya o hindi, desisyon mo yon. But kung akong tatanungin mo, siguradong ilayo mo yung sarili mo sa kapahamakan dahil sinasaktan ka eh. At doon papasok din ang violence against women na batas kasi pwede kang mabigyan ng protective order na bawal siya lumapit sa inyo. Pero kailangan pa rin niyang kayong sustentuhan. Nagkabaranggayan po kami. Nung sinuntok niya po ako sa ulo nun, nag-order ng BPO yung barangay Oo, sa yun. amin. So ma'am, di niya po tinupad yun eh. So bumalik siya sa inyo. Ayun na nga, lumabag na siya doon. Sa akin naman, gagawin kong practical at simple. Kung inaalala mo lang na wala kang trabaho, kami na magbibigay ng trabaho sa'yo at may naisip na akong trabaho para sa'yo. Ang trabaho mo, ikaw ang magsasalita sa mga seminar, sa mga kababaihan. Kasi kaya ako nagpapasalamat na nandito ka, yan ang number 1 problema ng mga nabubugbog. Paano anak nila at paano yung kabuhayan nila. Kung ang gusto mo lang talaga, safety mo at safety ng mga anak, hiwalayan mo lang, di ba? Tutulong kami dun sa protective order and then tutulong kami sa trabaho mo. Pero kung gusto mong matuto talaga siya at maging sample sa iba, assuming totoo lahat ng sinasabi mo, kasuhan mo talaga, Opo. di ba? Nananakit lang siya pag lasing. Opo. Tapos kinabukasan po, sasabihin ko ganun. Wala naman daw siyang ginawang ganun. Pagka kinasuhan mo ba yung asawa mo, tingin mo ba sasama sa yung mga anak mo? Di ko po masabi. Yeah. Kasi, So, isa yan sa factors Apo. kung ba't mahirap magdesisyon. I think the show will be more than happy to get a professional na mag-counseling and to really find out, di ba? And to confront your husband na mali yan. Ito komplikado itong tanong. Pagkatapos lahat ng ginawa ng asawa mo, ngayon, habang tayo nag-uusap, mahal mo pa ba ang asawa mo? opo. Masasabi mo ba siyang mabuting ama? Hindi po. Kasi mulat sa pool naman ganyan ugali niya eh. Kung mabuting ama yan, nag-aaral yung hindi tumigil yung mga anak ko, lahat sana tapos na yan. Parang naaano sa utak ng anak niya, ay, okay lang kay Papa, hindi pa lang ako papasok, ganun. At the end of the day, sa batas din naman, Kuya Boy, nire-recommend naman talaga na magkaroon ng counseling. Dapat mag-counseling kayong lahat. Sabi lang sa batas, hindi pa pwedeng Excuse. matigil. Oo, yung pagsampa ng kaso at idadahilan na, sandali, nagka-counseling. Hindi yon. Dahil karapatan mo mag-file ng kaso at karapatan mong ipagpatuloy ang kasong yan. Pero sa ikabubuti ng lahat, kahit na umaandar ang kaso, maging mas mabuti sana siyang ama. Maging mas mabuti siyang tatay. Tama ba? Kaya ka nag-appear sa show na to? Para nga makita nung asawa mo na seryoso ka pag hindi siya nagbago. Opo. No.
Mary Ann, maraming salamat. Okay. Maraming salamat. God bless you. Dahil na-depress na sa panghaharas sa kanya ng online lending company na kanyang inutangan, lumapit na si Marilu sa CIA with BA para humingi ng payo kina Kuya Alan at Ate Pia. Ako po si Marilu. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice. Kasi po hinaharas na po kasi ako ng online lending apps. Depressed po kasi ako ngayon. One time po, yung kumari ko, nagpunta siya sa bahay. Umiiyak na siya, wala daw po siyang puhunan, magtitinda daw po siya. So ang ginawa ko po, nireloan ko po yun. Sabi ko, ipapagamit ko sa'yo ang pangalan ko, pero promise mo sa akin, babayaran mo. Magkano inutang mo? Yun po ay 7.9 po. Ang nakuha na lang po namin is 5.4. Nakalagay sa app o hindi? Nakalagay po siya sa apps, good for 120 days. Pero, nung kinuha na po namin yung pera, lumagay na po dun sa apps, good for 7 days. Ngayon, 3 days, 4 days, lumipas. Pinaalalahanan ko po siya kasi nagre-remind po ang online eh. Hindi niya po yun nabalik. Nakalipas lang po yung 1 day, kung ano-ano na pong death threats yung natatanggap po sa kanila. Sinat na po nila yung engineer ng asawa ko na scammer daw ako. Tapos pinupost na po nila ako, lahat po ng kaibigan ko, kahit hindi ko ginawang co-maker, nate-text po nila. Ano specifically ang threat? Ano daw po, kung pag di ka nagbayad ng utang mo, papasabugin ko ang bahay nyo, isa sa kapamilya mo, ay bubulagta na lang. Okay. Ano trabaho mo, Marilu? Nananahi po kami mag-iina sa bahay, kaso hindi nga po ako palalabas ng bahay na ngayon. Kasi natatakot po ako. Pinaharas nila ako na buong pamilya ko daw po. Nadamay na rin po yung 2 senior na alaga. Kasi meron po akong nanay at tatay na senior. Yung pong tricycle na binili ko para sa kanila, nabenta ko na po yung linya para lang po itapal dun. Kaso yung tubo po, ganun pa rin po. Kaya hindi ko na po alam ang gagawin. May mga life lesson, may mga moral lesson dito, ha? May obligasyong ka, responsibilidad. Bakit? Ikaw kasi nakipagkontrata. Second, remember, the law is constant or clear, pero it will be applied sa facts. So sa akin, malabo pa sa akin ngayon yung kwento mo na 120 or 7 days. Kasi kung mapapatunayan natin, nung nagkaroon sila ng kontrata, 120 days, edi bawal sila maningil ng interest during that 120 days. May tsansa kung at the time na nag-usap kayo, 120 days, pwede mo ilaban yon. Dagdag lang dun sa puntos na ano yung naging usapan nyo sa interest na yon, di ba? Sabi nga niya, alamin natin. Pero baka lang kasi masagot mo eh. Pagka ikaw umuutang na ganon, meron ka bang nakalagay yung do you agree? Press, may ganun ba? Opo, meron po. So may na-agreehan ka ba na 120 days na sinasabi mo? Doon po kasi sa apps, pag na-open ka, may nakalagay doon, automatic po yun, nakalagay po yun, 120 days, 125 days, mamimili ka po. Pag kinlik mo yung 120 days, nagkiklik naman po siya. Kaso, pag binigay na po sa'yo yung loan application mo, yung makikita mo po doon, good for 7 days. So as a general rule, pwede silang maningil at pwede silang gumamit ng mga creative ways na maningil. Pero halimbawa, pinost niya at sinabi niya sa iba, scammer, libelous yun. So criminal act yun. Ang contact list, hindi nila basta pwedeng gamitin. May penalty din yun. So again, we'll refer you to our lawyers to help you. But let me close with this. Huwag mong pagagamit yung pangalan mo. So definitely, we will help you. But of course, when we help people, we want them to help themselves. Bukod sa pambata, ano ang pang-adult ang pwede niyong itahin? Jacket, hindi? Nanay ko naman po yun. Nanay mo? Apo. O, magsosyo kayo ng nanay mo. Signan mo kami ng CIA with DA ng jacket. jacket. Oo. Yun po. Tulad ni Yasmin, Mary Ann at Marilu, maaari rin kayong humingi ng payong kapatid kina Kuya Alan at Ate Pia. Magpadala lamang ng mensahe sa aming mga social media pages at pakikinggan, uunawain at tutulungan namin kayo dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Showmaking,
ang hari ng siomai. JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig.